Magandang umaga, Pastor Jeff. Meron po kasi akong office mate na matagal ko na rin kaibigan. Mga 5 years na rin po kaming magkasama sa trabaho. Recently, lumapit siya sa akin at humingi ng pabor. Gusto niya sanang maging co-borrower ako sa isang loan na kukuhanin niya. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin, Pastor. May mga naitulong na po siya sa akin noon pa. Hindi naman tungkol sa pera pero sa ibang bagay tulad ng pagtulong sa projects, pag-alalay sa akin sa mga deadlines at pagiging mabuting kaibigan sa mga panahong down ako. Ngayon naiisip ko po, dapat ko bang ituring na pagbabalik ng utang na loob ito? Pero sa totoo lang, kinakabahan po ako. Paano kung hindi niya mabayaran ng loan? Paano kung habulin ako ng bangko? At sa isang banda naman, natatakot ako na baka masira ang friendship namin kapag hindi ako pumayag. Pastor, paano ko ba malalaman kung anong dapat gawin? Ano ba ang tamang prinsipyo? Lalo na bilang isang Kristiyano. Pagdating sa ganitong klase ng mga pabor, paano ko rin maiiwasan ng guilt feeling kung sakaling kailangan ko namang tumanggi? Ang tanong ni Joshua, may sinasabi ba ang Biblia tungkol dito? Kasi sabi niya, bilang isang Kristiyano, ano ba yung pamantayan natin pagdating sa ganito? Napakaganda naman ng liham mo, Joshua, kasi marami makaka-relate. Yung dilema mong pinagdadaanan between helping a friend and also protecting yourself from, potential harm pag hindi nakabayad. And mind you, pag ikaw yung nagka-problema, hindi lang naman ikaw. I'm sure yung mga tao umaasa sa'yo, madadamay. Kung may anak ka, may pamilya ka. So narito ang ilang biblical principle na pwede nating mapagtuunan ng wisdom bago ka mag-decide. Una kong advice sa'yo, tumulong pero may limitasyon. Ano yung sabihin nun? Ang Biblia mismo nagbibigay ng pamantayan or babala sa pagiging co-signer or co-borrower na tinatawag nga natin. Kasi ang sa Tagalog yan, tagapanagot kumbaga, sa utang ng iba. Hindi ito sinasabi para hindi tayo tumulong, kundi para tayo maging maingat at maging wise. Ang co-borrower ay hindi lang po moral support, legal responsibility yan, Joshua. Kapag hindi nagbayad ang kaibigan, I'm sure ikaw mananagot. Kaya sabi sa Kawikaan 22, 26 hanggang 27, huwag kang mangako na magbabayad sa utang ng iba. Dahil kapag hindi ka nakabayad, kukunin nila pati ang higaan mo. This is a 2,500 years wisdom from, of course, King Solomon. Sabi niya, pag nag-co-borrower ka, ikaw ang sisingilan na pag di ka makabayad, pati yung higaan mo. Ibig sabihin, lahat ng possession mo talaga namang iilitin din ng taong pinagkakautangan ng kaibigan mo. Pangalawa, Joshua, ang utang na loob ay hindi dapat maging panukat ng desisyon. Ano ibig sabihin? Yung utang na loob hindi masama. Pero hindi ito dapat maging dahilan para gumawa ng desisyon na labag sa ating kapanatagan ng loob at pananampalataya. Ang tunay na pagtulong ay kusang loob, hindi dahil, alam mo yon, may guilt feeling ka or pressure, o ikaw tinulungan kita nung sa project, maungutang ako ng kotse, ikaw naman ang tumulong ngayon. So I don't think that would be a basis ng iyong pagtulong. Hindi yung sukatan ng utang na loob o sukatan ng desisyon yung utang na loob. Pangatlo, pwede kang tumanggi ng may pag-ibig at paggalang. Ayan. Kasi sabi rin sa Bible, speak the truth in love. Kung di mo kaya, okay lang tumanggi, Joshua. Ang mahalaga ay kung paano mo ito sasabihin. Maging tapat pero mahinahon. Ipaliwanag mo na mahal mo siya bilang kaibigan, pero may hangganan din at limitasyon itong pagkakaibigan natin, lalo na kung mga direct relatives mo, anak mo, kamag-anak mo, yung eventually maapektuhan. Hindi ko naman kamo iniisip na hindi ka makakabayad, pero in the event, kaya nga may co-borrower, Joshua in the event di siya makabayad, mamumblema ka. Kaya nga, pwede mo sabihin, kaibigan, salamat sa tiwala mo, gusto kong makatulong sa'yo, pero ganito kasi yung sitwasyon ko. May responsibilidad din akong kailangan gawin. Sana maintindihan mo, okay? So again, i-prioritize mo yung peace of mind versus good stewardship. Ang summary ko lang, Joshua, you are not obligated to say yes if you feel na labag ito. Pangalawa, pray for wisdom. Yung friendship, mahalaga, pero mahalaga rin naman yung papakainin mo pagka namumblema. Pangatlo, speak the truth in love. Ayan lang ang Diyos ang mapapayo ko sa'yo. Mag-offer ka ng ibang bagay. Baka naman makatulong ka sa ibang pagkakataon o ibang pamamaraan other than being a co-borrower. Right? Kawikaan 22, 26 hanggang 27, huwag kang mangako na magbabayad sa utang ng iba. Dahil kapag hindi ka nakabayad, kukunin nila pati ang higaan mo. Tayo manalangin, Joshua. Panginoon, salamat kay Joshua na tinitimpla niya yung pagiging magkaibigan, at the same time, paano ba itong responsibilidad ko sa aking mga mahal sa buhay kung magkaaberya. So Lord, I pray kay Joshua na magkaroon siya ng wisdom, na piliin niya kung ano yung kasulatan mo. Dahil ito, Lord, ay sinulat upang mag-guide kami ng wisdom. Dahil marami na, Lord, nangako, kamag-anak pa nga, kahit hindi nga kaibigan, kamag-anak, pero napapako pagdating sa pera. Iba na, Lord, pag hawak na yung pera, naiiba ang perspective ng tao. So tulungan mo si Joshua magkaroon ng wisdom sa kanyang kinakaharap na dilema. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.